What's up, KAG? Alam mo ba na may panukalang batas na sa Pilipinas na gustong ilagay ang government budget sa blockchain? Oo, hindi lang NFT, hindi lang Axie, pati pera ng gobyerno. Pero ang tanong, seryoso ba sila? O isa lang tong buzzword para magmukhang modern? Pag-usapan natin lahat ng blockchain bill sa Pilipinas at kung dapat ba tayong ma-excite o magduda. Let's go! Bakit big deal ito? Bago tayo pumunta sa listahan, tanong ko muna sa'yo. Kapag narinig mo ang blockchain sa gobyerno, anong unang pumapasok sa isip mo? Transparency? Corruption solution? Or bagong paraan para lang gumastos ng budget? Kasi real talk, magkaibang potensyal at execution. Maraming bansa ang nag-try ng blockchain, integration, pero hindi lahat nagtagumpay. So kung sa Pilipinas ba, ready ba talaga tayo? Ito ang kailangan nating pag-aralan. Kadena Act, Blockchain the Budget. Isa sa pinag-uusapan, Kadena Act. Ang layunin, ilagay sa blockchain ang government budget, procurement at public spending. Simpleng idea. Kapag gumastos ang ahensya, makikita ng publiko. Real time. Tamper-proof. Maganda pakinggan, di ba? Anong mga strength nito? Transparency potential, audit trail automatic, hindi madaling ma-edit ang record. Ang mga weaknesses nito, blockchain does not prevent corruption at the source. Kung mali ang data na pinasok, mali pa rin ang lalabas. Implementation cost, malaki. Halimbawa, kung may road project na 100 million ang budget, nilagay nila sa blockchain, pero overpriced pala from the start, transparent nga, overpriced pa rin. So ang tanong, transparency tool ba ito o anti-corruption solution? Magkaiba yun. Digital ID at blockchain integration. May mga proposal din na gamitin ang blockchain sa digital identity system. Connected ito sa modernization ng government services. Ang potential nito, mas secure records. Mas mabilis ang verification. Pwedeng bawasan ang red tape. Pero, ang risk nito, data privacy, cybersecurity threats, government infrastructure readiness. Real talk. Blockchain is secure by design. Pero ang front-end system, ang tao, ang encoding, doon madalas pumalpak. Hindi porket blockchain, automatic, safe na. Crypto regulation bills, hindi lang government system. May mga panukala rin about regulating crypto exchange at digital asset. Ang objective nito, consumer protection, anti-money laundering compliance, tax clarity. Ito actually mas realistic kasi crypto adoption sa Pilipinas mataas. Maraming freelancers, maraming NFT gamers dati, maraming remittances users. Kung walang malinaw na batas, risky sa investor, risky sa exchanges, risky sa users. Ang strength nito, clear rules attract foreign investment. Ang weakness naman, overregulation can kill innovation. Balance ang kailangan. Pilot projects versus nationwide implementation. Ito ang pinaka-importante. Maraming bansa naglo-launch ng pilot blockchain project. Pero bihira ang full-scale adoption. Bakit? Dahil sa cost, maintenance, political will, training ng staff. Blockchain is not plug and play. Infrastructure heavy yan. Kung walang long-term commitment, magiging press release project lang. Globally, maraming government blockchain projects ang delayed, underfunded, or abandoned. Hindi dahil scam, kundi dahil mas mahal ang integration kaysa sa benefit. So kapag may bill dito sa Pilipinas,
Hindi dapat hype agad. Dapat ang tanong, may budget ba? May roadmap ba? May technical partner ba? May timeline ba? Kung wala, red flag. Kung ako ang tatanungin, mas excited ako sa regulation side kaysa sa government blockchain system. Bakit? Kasi mas realistic, mas immediate ang impact. Budget transparency via blockchain, maganda ang concept, pero mas kailangan muna nating ng strong auditing, political accountability, digital infrastructure upgrade. Blockchain is a tool, hindi siya magic. Kung newbie ka pa lang sa crypto o NFT, ito ang dapat mong maintindihan. Kapag nagkakaroon ng blockchain bill sa isang bansa, ang mga possible signals, regulatory clarity, rising institutional interest, potential foreign capital entry. Pero hindi automatic bull run. Policy is not equal to price pump. Magkaiba yon. Example, kapag na-regulate ang exchanges, mas safe, mas trusted. Pero hindi ibig sabihin, tataas agad ang token mo. Anong mga worst case scenario? Ginamit lang ang blockchain bilang buzzword. May pilot project, may press conference, walang follow-through. At ang best case scenario, clear crypto regulation, digital infrastructure, modernization, gradual blockchain integration. Ano ang more likely? Depende sa political will at execution, hindi sa technology. Alam mo ba na karamihan ng government blockchain system globally ay private blockchain? Hindi sila tulad ng Bitcoin na open network. Ibig sabihin, controlled environment pa rin. So kapag sinabing blockchain ng gobyerno, hindi ibig sabihin decentralized agad. So in summary, ng lahat ng blockchain bills sa Pilipinas, may ambition, may potential, may magandang vision, pero execution ang tunay na kalaban. Hindi tayo dapat ma-hype agad, hindi rin dapat i-dismiss, balanse lang dapat. Kung Web3 believer ka, good sign ito. Kung investor ka, wait for clarity. Kung citizen ka, demand transparency. Ang tanong ko sa'yo, kapag na-implement ito na maayos, magbabago ba ang tingin mo sa future ng Pilipinas sa technology? O hanggang hype lang ba? Sabihin mo sa comments, i-share mo yung thoughts mo. Game mo!